Hello, good day everyone! It's me again, your sweet and Japanese buddy, Nenya Z. At ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang ating bidang-bidang si Morenga Olivera or si Malunggay. Bilang isang Pilipino, kilala po siya sa atin sa tawag na malunggay. Kung siya po ba ay isang gulay or pagkain o siya po ay isang gamot para sa ating katawan. Ano po maitutulot niya maganda sa ating katawan, kung saan po siya matatagpuan at kung saan po madaming Morenga Olivera. Po sa atin sa Pilipinas, nakaugalian na ang malunggay ay ginagamit ng mga bagong panganak or madalas po siyang ipaulam or gawing sabaw ng mga bagong panganak. Ayon sa pag-aaral, ang Morenga Olivera ay mas madami or laganap na matatagpuan siya sa South Asia. Kumbaga, century na ang dumaan at napakinabangan ng mga kanununuan natin ang Morenga Olivera at matatagpuan din siya, common din siya sa Africa kung saan ginagamit siyang gamot para sa mga may tumors at sa sakit ng ngipin. So, dito pa lamang makikita na madami ng pwedeng paggamitan ng ating malunggay, ng ating bidang si malunggay. So, hindi lang yan, marami pa tayong matutuklasan. Malalaman natin kung ano pa ang ibang kapakinabangan ng malunggay. Ang malunggay ay tumutubo or matatagpuan sa mga tropical country kung saan kayang-kaya niyang mabuhay kahit sa panahon ng tag-init or tagtuyot. Tinatawag din siya na drumstick tree dahil sa kanyang tuwid at payat na mga puno or sanga. Tinatawag din siya na mother's best friend. Katulad nga nung nabanggit ko dito sa Pilipinas, ginagawa po siya para gawing sabaw ng mga taong bagong panganak o ng nanay na bagong panganak. Kasi nakakatulong daw ito sa pagpadagdag ng gatas o ng breast milk para sa mga baby na bagong silang na kailangang i-intake ng mga babies. Siya po ay mga matandang paniniwala ng mga ninuno ng Pilipino dito sa Pilipinas na kung saan ang dahon ng malunggay ay nakakadagdag ng gatas or ng breast milk para sa mga nanay na bagong panganak. Isa po siyang masustansyang vegetable or gulay para sa mga bagong silang na baby. Miracle tree or never been die tree or bean oil tree, kasi lahat po ng parte ng malunggay or ng Morenga Olivera ay mapapakinabangan umpisa sa kanyang ugat, sa kanyang bulaklak, sa kanyang dahon at sa kanyang buto. Ang morenga ay it comes from powder or a peel. Maaari po siyang mabili ang dahon or ang buto. Pwede na din po siyang maging powder, liquid, peel, tea, and oil forms. Madami na pong process na ginagawa sa isang morenga para po mapakinabangan natin siya ng gusto. Ang dahon ng malunggay ay isa po siyang vegetable or ulam na kadalasang ginagawang sabaw or hinihahalo sa sinabawan dito sa Pilipinas. Pwede din po siyang tuyuin para maging powder at isama sa mga pagkain na hinahaluan ng curry powder. Para po siya ay isang ulam pa din na punong-puno siya ng iron, potassium, and calcium. So madami pa rin pong makukuha na sustansya dahil lamang sa dahon ng malunggay. Kaya po siya maituturing pa din na isang miraculo or miracle tree. Bukod sa dahon, mapapakinabangan din ang bulaklak ng malunggay. Ang puting bulaklak ng malunggay ay sinasabing kasing lasa or kasing sarap siya ng isang mushroom. Meron siyang amino acid, calcium, at potassium. Maaari din siyang isama sa pagluluto, prituhin, or gawing isang tsaa. Kadalasan po na ang bulaklak ng malunggay ay ginagamit na traditional medicines kung saan pinapaniwalaan na nakakagamot siya ng isang tumor at ng mga muscle pain or muscle diseases. At higit sa lahat, ang gustong-gusto ng mga kalalakihan ay makapag-boost ng kanilang sex. Ang balat ng puno ng
moringa ay makakatulong para sa paggamot ng mga sakit sa tiyan, anemia, diabetes, at iba pa. Sinasabing ayon sa pag-aaral ay nakakatulong ito panlaban sa mga bakterya na matatagpuan sa ating katawan. Bukod sa dahon, balat, at bulaklak, pati ang kanyang buto ay maaaring pakinabangan. Ang buto ng moringa ay punong-puno ng protein, omega-3, fatty acid, vitamin C, calcium, and potassium. Maaari siyang kainin ng hilaw or sariwa. Pwede din siyang ilaga or pwede siyang durugin. Higit sa lahat, ang buto ng malunggay or ng moringa o lapera ay pwede nating gawing cooking oil. Sinasabi na ang moringa ay kauri siya ng broccoli, ng kale and cabbage. Kumbaga malayo pero sila yung magkasintulad or sila yung kung tinatawag ay cousin ba. Ang kanyang ugat ay maaaring durugin, gawing paste, and taste like a horse radish. The paste that can help with snake bites, toothaches, and malarias. But be careful, the roots and the root extract can be toxic to some animals. So, ibig sabihin, maaari siyang makagamot ng mga kagat ng ahas, ng sakit ng ngipin, at ng kung ano-ano pa. Pero meron pa din naman ng side effect, kumbaga. Speaking of side effect, katulad ng sinasabi ko, maaari po siyang magkaroon ng side effect kapag kumain ng malaking amount ng moringa. Maaari din siyang maging dangerous dahil ang leaves or ang dahon ay nagbibigay ng madaming vitamins and minerals sa mga bagong panganak. The bark may cause the uterine contraction. Lab study shows that moringa could lead to liver and kidney damages. So, sabi nga, ang labis ay hindi naman na din maganda. Maaari na din magkaroon ng magdulot ng hindi maganda sa ating kidney as well as infertility, o pwede din siyang magkaroon ng sa mga babae. Imbis na fertile ka, magiging infertile ka. So, kailangan din ng balance. It can also cause a problem with diabetes medication and sitagliptin. So, sa lahat naman po lagi dapat balanse lang ang paggamit. Kung ikaw ay buntis at gusto mong gamitin ng moringa, maaari lamang po munang magkonsulta sa inyong mga doktor. Kasi sabi nga, ang moringa ay nagpo-possess ng anti-fertility qualities. So, hindi po siya advisable sa mga buntis. So, may mga problema sa thyroid, pwede po siyang makagamot. Pero hindi po siya pwedeng pagsabayin sa ibang mga thyroid medication. So, ibig sabihin, kailangan maging balanse. Kung nagtitake ka ng ibang para sa thyroid, huwag mo masyadong gamitin ang moringa. Gamot din siya sa mga diabetic. Pwede siya maging gamot sa diabetes. Kasi ang moringa ay effective din talaga sa pagpababa ng sugar level natin. So, wag lang masyadong mababa. Maging kung ikaw ay high blood, nakakatulong din po ito sa pagpababa ng iyong blood pressure. So, pag nasobrahan naman, nagiging mas mababa, hindi na din po siya maganda. So, kailangan po talaga balanse lagi. May mga katanungan kung ang moringa pa o ang malunggay ba ay makakatulong sa pagpababa ng iyong timbang. So, according po sa pag-aaral, malaking tulong po siya para tayo ay magkaroon ng weight loss. Nang nauna ko nabanggit, maaari siya makapagpababa ng ating timbang at makapagbawas ng ating cholesterol. Kaya po doon sa mga hindi kumakain ng moringa, isipin niyo po yung mga mabuting maidudulot ng pagkain nito. Malaking tulong po ito sa ating kalusugan. Huwag lamang sobra kasi ang labis ay hindi din maganda. Anumang bagay na sobra ay hindi po talaga maganda. Nakakatulong din ito sa pagbababa ng mga inflammation, sa pag-convert ng fats to energy. Nakakabawas din ito ng pagod at nakakapag-improve ng ating energy level. Kung ikaw ay papatay-patay, nagiging maliksi ulit at masigla ang iyong pangangatawan nang dahil
tayo sa moringa. Kadalasan matatagpuan ng moringa or ang malunggay sa mga probinsya, sa mga bakuran, may mga malawak na taniman. Doon madalas mayroong mga tanim na moringa. Ang mga malunggay na nakakatuwa kasi lalabas ka lang sa mga bakuran, kakakuha ka na ng panghalo mo sa tinola, minsan din ginagawang ginataan. So napaka-importante pala ng moringa sa ating katawan. Madami tayong makukuha ng mga nutrisyon at mga bitamina na nakakatulong sa ating pang-araw-araw na buhay at hindi natin namamalayan na madami pala siyang naidudulot na maganda sa atin. Sa panahon ngayon, hindi na natin masisisi yung mga may mga sinasabi sa lipunan na magpagtuunan nila ng pansin or mamuhunan sila sa isang malunggay kasi napakadami nga naman ng maitutulot or maitutulong nito sa ating kalusugan. Imaginein mo, malunggay lang nakakatulong na tayo ay mamayat, mapababa natin ang ating cholesterol, ang sugar, ang blood pressure natin, napapababa din ito. So kung mga high blood, tayo ay matutulungan nito para bumaba ang ating BP, blood pressure. Hindi lang isang vegetable, medicine, pati din ang cosmetics, pinasok na din yung moringa. Kasi sinasabi na yung oil na napoproduce ng buto niya ay nagiging sangkap sa mga cosmetics, pwedeng gawing sangkap sa cosmetics. Pwede ding gawing langis para sa mga machines. After na matanggal na yung oil sa mga buto niya, pinapaniwalaan din na yung matitira doon ay punong-puno siya ng potassium, ng phosphorus, and calcium na maaari nating gamitin hindi lang tao makikinabang, hindi lang para sa ating kalusugan, hindi lang para sa ating pagpapaganda, magiging fertilizer pa din siya ng mga halaman. So makakatulong pa rin siya kumbaga nagkakaroon ulit ng